Maglo-launch po ko ngayong araw na ito ng ating new series. Okay? We're going to have a new series sa pag-usapan po natin for a month. And I believe through this series ay maunawaan po natin yung kahalagahan, okay, ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang sakripisyo para sa atin. Malapit na po ang tinatawag na Pasko, okay? At marami sa atin ang tumitingin na po sa mall. Actually, ang mall ngayon, ewan kung alam nyo, ay nag-adjust na po ng oras hanggang 11 p.m. na po sila. Okay, kaya mahaba-habang mga shopping. Kaya marami sa atin, habang pong tinitignan natin itong mga sales na ito, itong mga binebenta sa mall, tama, ay excited tayo kasi gusto nating magbigay ng regalo o bumili ng para sa atin. Now, ang ating magiging series is about price tag. Okay? Sabay-sabay natin sabihin price tag. Di ba, pag pupunta tayo ng mall, ewan kong ilan sa inyo ang tulad ng aking asawa, na kahit ano ang ganda ng mga nakadisplay, ay titignan pa rin kung ito ba ay naka-sale. Ganyan ba kayo? Ha? Pagka nakalagay ay 70% sale off, parang excited kang pumunta doon. O ilan sa inyo, kahit walang nakalagay na sale, ang una nyo agad titignan, pagtapos yung, siguro, tignan yung, yung damit o itsura, o yung iba nga, hindi pa tumitingin sa itsura, ay tinitignan nyo na yung presyo. Di ba? Yung presyo na yon ay nagsasabi kung ano ang halaga noong bibilin mo. Tama? So, ang ating new series about the price tag. Sabihin sa kata mo, the price tag. Now, what is a price tag? Ano nga ba ang kahulugan pag sinabing price tag? Pag sinabi pong price tag, ibig sabihin is how much something is worth and how much someone must pay to have it. Okay, sa Tagalog, pag sinabing price tag, magkano ang halaga ng item at kung magkano ang dapat bayaran upang mapasayo ito. Tama? So, naintindihan natin ang price tag, ito yung maliit na etiketa. Na etiketa bang tawag doon? O tag, no? Tag sa likod, o nilalagay kung saan man sa damit, o saan mang bibilin mo, kahit sa mga, ano bang tawag dyan? Yung skeparante ba? Tawag doon? Estante. Ano ba sa ibang salita yun? Eskaparante. Ayun. Eskaparante, pag titingin ka, mapa-cellphone man yan, laptop, o anong gamit, titignan mo, may nakalagay doon, yung price tag nung halaga na iyong bibilin. Okay? Tama? Now, when you see something valuable, you check how much it costs. Tinitingnan mo magkano ang halaga pag gusto mo yung isang bagay. Pero naisip mo ba't natanong mo sa iyong sarili, magkano, or you ask yourself, if my salvation has a price tag, how much it costs heaven, o magkano ang halaga ng tao. Okay? Ang pag-uusapan natin, magkano nga ba ang halaga, yung tinatawag na price tag of our salvation, ang tunay na presyo ng ating kaligtasan. Okay? Now, in this series, at sa unang series na ito, ang mangyari sa atin, and this is my prayer, na hindi mo mabaliwala yung kaligtasang tinanggap mo. Amen ba? Na makita mo yung kahalagahan nito. Kasi may halaga yan. Okay? Yung price tag ng ating salvation, magkano nga ba? O pag tinanong, magkano nga ba ang tao? Di ba? Ngayon, merong mga hard killer. No? Pagka gusto mong magpapatay ng isang tao, may mga sinasabi daw, 30,000 lang yan. May 50,000. Pero pag mas kilala yung tao, o ma-impluwensya yung taong papatay, sabi, inaabot hanggang 250,000. Yun yung sinasabing halaga ng buhay ng tao sa iba.
Pero sa Diyos, anong sinasabi ng Biblia pagdating sa halaga mo? Nandiyan kayo? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 16 verse 26, what good it will be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Naintindihan niyo yun? Ano mapapala ng isang tao kahit mapa sa kanya ang buong mundo? So, sinasabi rito ng Panginoong Diyos, mapapasa yung buong mundo, pero ang kaluluwa mo ay mapapahamak, walang halaga yon. O ano ang pwede mong ibigay kapalit ng iyong kaluluwa? So, dito makikita natin sa talatang ito, mismo yung halaga ng tao ay masigit pa sa halaga ng pinagsama-samang meron sa mundo. Okay, nagets nyo? So, may price tag ang tao. Okay? Sabi sa katawa mo, may halaga ka. At hindi kung paano ka tinitignan ng ibang tao. Hello? Ang halaga mo, may kausap po ba ako rito? Ay hindi kung paano ka pinesyuhan ng iba. Hello? Hindi kung ano yung pinanggalingan mo, hindi kung ano ang edukasyong meron ka, o hindi yung magkano ang pera mo sa bangko, hindi yun ang halaga mo. Bakos sinabi ng Bible, ang halaga ng tao o ang kanyang kaluluwa, kahit na pagsama-samahin ng buong mundo, mapasayo man yan. Kung yung kaluluwa mo na may mapapahamak, ikaw ang pinakabasalat, ano ang ibibigay mo kapalit ng iyong kaluluwa? Hello? Nakwento ko na ito dati, pero gusto ko pong ulitin yung isang illustration. Minsan kami ay namasyal kasama ng pamilya ni Pastora Manel sa isang napakagandang hotel, casino. Which is, alam ko marami na sa inyo ang nakapunta, yung Okada. Okay? Doon sa loob ng Okada, actually sa labas pa lamang nito, makikita mo na yung ganda ng buong building. May fountain, dancing fountain, ang ganda-ganda ng buong itsura. At lalo pag pumasok ka sa loob, very artistic. Parang titignan mo, ginawa, yari sa ginto. Yung itsura, very elegant sa bawat sulok ng buong Okada. Napakagandang tignan. Lalo pag lumabas kayo, makikita nyo may oval doon na kung saan ay mayroong dancing fountain. Ewan ko nakapunta na kayo sa Okada. Libre lang pong pumunta doon. Okay? Yung di pa nakakapunta, sabihin nyo po kay Pastor Mark, dadaling kayo doon. O habang kami ay namamasyal dyan, first time ko rin nagpunta noon nung nandiyan kami, nung ikinikwento ko po sa inyo ngayon ito. Habang naglalakad kami, I was really amazed with all the beauty, the design, the engineering of the whole building. Then, sabi ko sa asawa ko, Mami, paano kung buong Okada ibibigay sa'yo? Lahat ng yan ibibigay sa'yo. Pero ang kapalit ay mga anak mo. That time, mga anak pa lang po namin tatlo, si Gail, si Xander, at si Elise. Ibibigay ang buong Okada, pero ang kapalit, yung tatlong anak mo. Ibibigay mo ba? Kapalit buong Okada, yung ganda-ganda. Multi-billion yung halaga ng Okada. Ibibigay mo ba ang tatlong anak mo? Sabi ng aking asawa na walang pag-alinlangan, diretsong sagot, siyempre, ano tingin nyo? Bilang isang mabuting ina, hinding-hindi. Kasi walang halaga ang buhay ng iyong anak kahit anong presyo pa ang ibigay sa'yo. Tama? Hello? Ngayon, tinanong ko siya, Mami, paano kung ako naman ang kapalit ng buong Okada? Sabi ni Mami, kahit isang kwarto lang, ibibigay kita. Pero, to be honest, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kumbaga, may price tag, pero walang specific amount. Ang buhay ng tao, nandiyan kayo? Walang halaga. Hello? Pero tignan natin, yung tinanggap ba nating kaligtasan?
ay walang halaga? Yung tinamasa mong katiyakan sa buhay na walang hanggan, yan ba ay walang halaga? Pagkano ba ang halaga para iligtas ang tao? Kasi sometimes, we don't appreciate this salvation that we have. Nandiyan kayo? Hindi natin masyadong na-appreciate. Kaya minsan, yung pagsamba mo sa Kanya, yung paglilingkod mo sa Kanya, hello? Yung ginagawa mo kay Lord ay parang hindi masyadong binibigyan ng halaga kasi hindi mo nauunawaan ano ba yung pinambayad sa iyo ng Diyos para ikaw ay maligtas. Ikausap mo ba ako ngayon? At kung titignan tayo ng Diyos, when God look at you, broken, sinful, unworthy, kasi yan talaga tayo eh. Sino ba tayo pag tinignan tayo ng Diyos? Makasalanan, walang halaga. Sabi ng Bible, ang iyong mga mabubuting gawa ay parang basahan lamang sa aking harapan. Kung titignan tayo sa buong mundo, ha? Ikaw, pag inilagay ka sa buong mundo, halos gatuldo ka lang o hindi ka nga makikita sa buong mundo. At ang buong mundo, pag titignan sa buong universe, speck lamang siya. At yung buong galaxy natin, which is Milky Way, kapag titignan naman doon sa buong universe, speck lang siya. Pero ano ang tao, nandiyan kayo, para bigyan ng Diyos ng halaga? Nandiyan kayo? Kasi, nung binili ka niya, nung binayaran ka niya, meron siyang pinambayad. At ang sabi ng 1 Corinthians, chapter 6, verse 20, for God bought you with a high price. Sabay-sabay nga natin basahin to. 1, 2, 3, go. For God bought you with a high price. Sabi mo sa katabi mo, God bought you with a high price. So, may pinambayad si Lord. Okay? Maintindihan natin bakit kailangan may magbayad. Nandiyan kayo? Pinambayad niya sa'yo, sabi, hindi basta-basta. It's a high price. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ang pinambayad sa'yo, a high price. Basahin natin 1 Peter chapter 1, verse 18 to verse 19. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life that you inherited from your ancestors. It was not paid with mere gold or silver, which lost their value. Okay? Sabi ni Pedro, alam nyo ba, na kayo ay ni-ransom. Pag sinabi kasing ransom, kinidnap ka, out of your will, kinuha ka, hinostage ka. Nandiyan kayo? Tinali ka, hinosis ka, dinala ka sa isang lugar na hindi mo alam na hindi ka makatatakas. At tumawag yung nag-kidnap sa magulang mo at sinabi, nandito ang aking anak, ang iyong anak. Okay? Nandito ang iyong anak. Kailangan mo siyang tubusin sa ganitong halaga. Kaya ransom, kasi hindi ka naman originally kay Satanas. Hindi ka originally para sa mundo. Ikaw ay originally anak ng Diyos. Pero may hinihingi, nandiyan kayo, na ransom para maibalik ka original kung kanino ka. Naintindihan nyo ba yon? Hello? Nagkape na ba kayo? Para bukas ang iyong isip, ha? Okay, pag sinabing ransom, ibig sabihin yung halaga na sinasabi nung nag-kidnap sa'yo. Okay? Yung kumuha sa'yo. Tinali ka. Inilagay ka sa lugar na hindi ka dapat doon. Naintindihan niyo ba yung buhay natin? Tinali ka ng kasalanan, tinali ka ng bisyo, inilagay ka sa lugar na hindi ka dapat nandoon. Pero kailangan mawala ka doon. Pero kailangan may magbayad para maibalik ka sa tunay na kalagayan mo. At ang pinambayad sa iyo, sinabi ni Pedro, ay hindi ginto at pilak na nauubos o mawawalan ng halaga. So anong pinambayad? It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Hallelujah!
Basahin natin sa Tagalog para lalo nating maunawaan. Unang Pedro 1:18 hanggang 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo? Sa walang kabuluhang pamumuhay? Kung titignan tayo, ano bang meron sa'yo? Sige nga. Tignan mo mang mabuti yung katabi mo, walang bagay na unique dyan. At ang sabi, ang pinantubos sa'yo, pinantubos kasi nakasangla ka. Nandiyan kayo? Nandun ka sa lugar na hindi ka dapat nandoon. Ang pinantubos sa'yo, yung mula sa yung walang kabuluhang pamumuhay, para sinabi pa ni Pedro dito, tinubos ka doon sa lugar na walang halaga. Para makita mo, hello? Nandiyan kayo? Makita natin. Itong buhay na ito na walang halaga, binigyan ng halaga ng Diyos. At gaano kahalaga ang pinantubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik, kapintasan. Kaya nang binayaran ka ng Panginoong Diyos, please understand, para mula ngayon, hindi mo na titingnan ng buhay mo na walang halaga. Ikaw sa bako rito? Para mula ngayon, hindi mo na babaliwalain ang kaligtasang iyong itinamasa. Hello? Kasi nung binayaran ka ng Ama sa Langit, hindi siya sumulat ng tseke. Heaven didn't write a check. 10 billion, 1 trillion, 1 trillion, hindi. The value of salvation is seen in what God was willing to pay. Ang pinangbayad sa iyo yung willing na ibigay ng Ama. So ano yon? The price tag, number 1, of our salvation is the Father paid by giving His Son. Hello? Ang unang nagbayad at nagsakripisyo ang Ama sa magitang ibinigay niya willingly. Hello? Walang pagdududa na sinabi niya sa kanyang anak, ikaw ang kailangan tumubos sa kanila. Ang Ama unang nagsacrifice. Anong sinabi ng Isaiah? Basahin natin. Chapter 53 verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap, ang paghihirap ng kanyang anak, ng Panginoong Hesus ay kalooban ko. Inihandog niya, ang Panginoong Hesus, inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Please understand, hindi biro ang pinambayad sa iyo ng langit. At ang pinambayad ng langit para sa iyo ay ang kalooban ng Amang ibigay ang kanyang anak. Anong malinaw na sinabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe! Naintindihan niyo ba yun? Sabi sa katabi mo, grabe ka pala. Grabe ka palang kahalaga. Pero ikaw binabaliwala mo yung buhay mo. Binabaliwala mo yung pagtingin mo sa iyong sarili. Pero iba ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Ano pat willing siyang ibigay ang kanyang kaisa-isa, ang kanyang bugtong, ang minamahal niyang anak. Bakit gayon ka na lamang niyang minamahal? Hallelujah! And it was just a decision. Hindi lang ito basta desisyon. It was a sacrifice from the heart of God Himself. It cost the Father more than we can ever imagine. Hindi mo kayang unawain, ni isipin yung sakripisyong ito. O ilalagay lang natin sa perspective natin, tayo, na mga ama, mga magulang, may napapahamak na isang taong di mo namang kutiti mo magdusgusin, parang masamang tao, walang halagang tao, para maligtas siya, yung anak mo mismo ang isasacrifice mo? Para maligtas yung taong yon? Kaya mo bang isipin yun? Ako may mismong anak eh. Hindi ko maiisip, yung anak ko, isasacrifice ko para sa iba, maligtas siya.
Actually, sinabi ng Bible yung ganitong salita. Nandiyan ba kayo? Ni ang buong langit, ang mga anghel ay hindi maunawaan, hindi kayang nilang mataros ng kanilang pag-unawa yung ginawa ng Ama na ibigay ang kanyang butong na anak. Hindi natin ito maunawaan. You cannot even fathom. Kasi bakit? Ang sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. This is the gospel. Ito ang kahulugan ng mabuting balita na nagpakita na ang Ama ng pag-ibig sa iyo na sa kabila ng ikay makasalanan pa, sa kabila ng hindi mo pa hinahanap ang Diyos, sa kabila ng ikay adik, sa kabila ng ikay naninigarilyo, magulo ang buhay, walang patutunguhan, namatay na ang Panginoong Hesus para sa iyo. Kayo nga sa katabi muli, grabe ka palang minahal. Na ano sabi ng Romans 8 verse 32, He who did not spare His own Son, hindi niya ipinagkait. Hello? Hindi niya ipinagkait. Buong puso niyang ibinigay. Alam niya magsasakripisyo ang kanyang anak. Alam niyang mamamatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesus. He is willing to give it. Bakit? Ganun ka na lamang minahal ng Ama. Kaya yung pagtingin ng Diyos sa iyo ang halaga, gayon na lamang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Hello? Yun yung cost. Yun yung halaga para maligtas ka. Hello? Pangalawa, the price tag of salvation is the Son paid by giving His life. Ang halaga para maligtas ka, akala mo baliwala lang. Ngayon ini-enjoy mo, pupunta ka ng church. Wow, sarap mag-worship. Nandiyan kayo? Ang sarap ng binagong buhay. Ang sarap nung wala ka na doon sa magulong isipan. May problema pa rin, pero Lord, salamat, nandiyan ka. Mahal na mahal mo ko. Tinutulungan mo ko. Ang sarap nung alam mong may himalang nangyayari sa buhay mo. At lahat ng yun na tinatamasa mo, kalayaan, pagbabago ng buhay, ngayon malayo makapaglingkod kay Lord, may nagbayad niyan. Nandiyan kayo? May nagbayad niyan na ngayong ini-enjoy mong kaligtasan ay hindi basta-basta. At ang pinangbayad sa kaligtasan, unang Ama, nagsakripisyong ibigay ang anak, hindi natin kayang unawain yun kasi makasalanan ka pa, minahal ka na niya. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pangalawa, may nagsakripisyo pa, may nagbayad pa, which is, ang dugo ng ating Panginoong Hesus, the blood of the Son of God. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang pinangtubos, pinangbayad para sa ating kaligtasan. Bakit ba kailangan may magbayad? Kailangan maunawaan natin, bakit kailangan magbayad ng dugo? Ba't hindi na lang sabihin ng Ama, okay, babayaran kita, Satanas, kasi siya yung bumihag sa atin eh. Ito ang halaga. Bigyan kita ng 1 trilyon o buong kayamanan ng mundo. Bakit kailangan dugo ng bugtong na anak ang pambayad? Nandiyan ba kayo? Bakit kailangan magdusa siya? Maghirap siya. Kasi malinaw din sinabi ng Hebreo 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Okay? Kasi sa simula't simula pa, sinabi na ng Diyos doon sa tao kay Eva at Adan, pag kinain mo ang bungang yan, pag sinuway mo ang utos ko, para sinasabi ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala tayo. Ang katotohanan, kayo lahat sa akin, mga kapatid, please understand, kasi marami sa atin naglalaro kayo sa inyong buhay Kristiyano.
Binabaliwalahan nyo yung merong binigay sa inyong libre, pero hindi ito cheap. Hello? Kasi ang pinambayad dito ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang buhay ng tao ay nasa dugo. Kaya kailangan yung dugo ang ipangtubos. Kaya bawat tulo ng dugo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay nagsasabing, you are worth it. Ang katotohanan, nakapako ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil may mga pako ang kanyang mga kamay, mga paa. Ay, hindi na nyo ba yun? It is the Father's decision, and it is the Father's love, and Jesus' sacrifice. Yung sakripisyong yun ang naging dahilan bakit siya nasa krus. Bakit? Ang iniisip niya, ikaw at ako. Grabe. Sabi sa katabi mo, ikaw ang dahilan? Bakit napako ang Panginoong Hesus sa krus? Bakit gayon ka na lamang minahal ng Ama at willing ang anak na magsakripisyo ng kanyang buhay para sa iyo? Hello? Kaya nga po mga kapatid, sinasabi ko kanina, ang grace, yung biyaya ng Diyos, hindi libre yan. Libre, pero hindi nagbayad. Okay? Yes, it's free, but it's not cheap. Parang kahapon po, nandun po kami sa Makati, at kasama ko po kumain sila Dr. Paul, at itong mag-asawang ito, na sila po yung mga congressman sa Indonesia, doon sa Papua. At habang kumakain kami, medyo siyempre kinakabahan ako, host tayo eh. Kasi yung halaga ng kinainan namin is an American restaurant. Okay, mga steak, talagang mga burger. Mga in-order, rib eye. No? Mga in-order, talagang mga mamahalin. Nagtitinginan na kami ni Mami. Pero willing ako magbayad. Siyempre, host tayo. Hindi talaga natin sila pinagbabayad. So, order lang sila ng order. Hallelujah. Pa si Mami, halos gusto order na lang ng tinapay. Pero hindi, sabi namin, enjoy natin ito. Enjoy natin. So, ordering kami. Umorder ako ng crispy pata. Umorder ako ng sinigang na hipon. Talagang, kumbaga, may pizza pa. So, ang sarap nung in-order. Eto na, alam namin magbabayad eh. So, tumayo na ako. Kasi alam ko din yung ugali ng mga ito, inuunahan kami magbayad. No? Ganun sila eh. Talaga pag bless ka na, mag-uunahan kayo sa pagbayad eh. Pag hindi ka pa bless, takbo ka ng takbo pagdating na ng bayaran. Oo, bilang nag-CCR, bilang nawawala, bilang umiinom ng bato, sumisigaw, Darna, nawawala. Pero pag bless na, nag-uunahan. So pumunta kami ni Manel doon sa counter. Babayaran namin, nilalabas ko na yung card ko. Una, Gcash, hindi nagwo-work yung Gcash. Tumakbo itong si Sister Selfie doon sa sabi niya, no. I already paid with my card. Bago pa kayo order, binigay ko na yung card ko, kahit magkano ang kainin nyo, bayad na yan. Wala pang order, nandun na yung card niya. Sabi namin, no. Sabi ko, we're the host and you're our visitor here. We'll pay for this. No. Pastor, no, please. Nakikiusap pang gano'n. Nagagalit kasi hinihila ko yung babae na nag-ano sa card. Hindi, sabi niya, no. I'll get mad at you. I talked to you already, sabi niya. Binayaran na niya. Kasi nandun na yung card eh. Nauna na yung card bago pa kami umorder. Bago ka pa magkasala, anong gagawin mo, may nagbayad na sa kasalanan mo. Kaya, bumalik kami sa upuan. Wow, naiba yung lasa ng crispy pata. Naiba yung lasa nung, kahit yung kanay, piling ko, ang sarap eh. Ibang-iba yung lasa. Bawat guya ko, sabi ko, ang sarap. Yung pizza, sabi ko, parang this is the best pizza I ever tasted. Ano bakit? Inabot almost 15,000 yung bill.
Kaya sabi ko, ang sarap. Hindi pa ako mo-order, may nakalaan ng pambayad doon mismo sa cashier. Nandun na yung kanya. Pero sabi ko nga, did you know it's dangerous to do that here? Pero sabi niya, it's okay. I want to bless you. Grabe, hindi ka pa umu-order ng mga kasalanan, hindi pa mo nagagawa. Nandyan na yung pambayad ng Diyos sa'yo. Ang kailangan mo lang paniwalaan. Grace is free, but it was never cheap. Salvation was given to us without price, but it was paid in full. Bayad ng buo. Anong sabi ng Bible? Yung ginawa mong kasalanan noon, ginawa mong kasalanan ngayon, at gagawin pang kasalanan, binayaran na ng Panginoon. Buo ang pinangbayad niya. At anong pinangbayad niya? Ang kanyang bugtong na anak, ang Ama, at ang Panginoong Hesus, ang kanyang banal na dugo. Ay, grabe! Sabi mo sa katabi mo, grabe ka talagang bless. Bless na bless ka, kapatid. Hello? Now, we have also to understand, please, mga mananampalataya ng Panginoon, the cross reveals the seriousness of sin. Ang pagkapako ng Panginoong Hesus at ang krus ay nangangahulugan gaano kaseryoso ang kasalanan. Nandiyan kayo? Ganito kaseryoso ang kasalanan mo. Kailangan, sabi ng Panginoong Hesus, kung mamatay para mapatawad ka. Ganun kaseryoso. Naintindihan niyo ba? Oy! Gaano kaseryoso? Yung ini-enjoy mo lang, parang baliwala. Kung gawin mo, parang wala akong kausap ngayon. Hello? Sa bawat ginagawa mo yan, dapat maunawaan mo, yan yung dahilan ba't siya namatay sa krus. Bakit kailangan nakamaisugo ang anak at talikuran ng kanyang anak sa panahong siya'y nakapako sa krus sa Kalbaryo? Kaya ang Panginoong Hesus ay sumisigaw. Ang sabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Naintindihan niyo ba yun? Kasi hanggang di mo naunawaan yan, hanggang hindi tumiti mo sa puso't isipan mo yung bagay na yan, hindi mo pa rin naunawaan talaga ang salvation. Hindi mo pa rin naunawaan ang grace ni Lord. Hindi mo pa rin nauunawaan yung dakilang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, naglalaro ka pa rin sa kasalanan. Hello? Hanggang ngayon, tinatapakan mo yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo. Gaano kaseryoso ang kasalanan mo? Kailangan mamatay ng Panginoong Hesus para sa iyo. Romans 6 verse 23, anong sabi ng Bible? Pakipindot, ayaw kumana, for the wages of sin is death. So please listen. Ano sabi niyan? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan mamatay ng Panginoong Hesus eh. Kasi kung ikaw ang mamamatay sa kasalanan mo, hindi mo mababayaran kasi makasalanan ka rin. Paano mababayaran ng isang utang kung ikaw mismo punong-puno ng utang? Kaya hindi pwedeng tao magbayad sa kanyang sariling kasalanan. Nandiyan kayo? Kasi tao makasalanan, paano ka magbabayad? Ikaw mismo makasalanan. Kaya kailangan isugo ang buktong na anak na walang dungis, bahid ng kasalanan. Wala siyang kasalanang nagawa. Sabi ng Bible, nung siya'y nabuhay dito sa lupa, sinunod niya ang lahat ng batas, lahat ng bagay, ay namuhay siya ng kabanalan. Bakit? Kailangan niyang ibigay ang buhay niya na walang kasalanan. Hello? Kaya gano'ng kaseryoso ang cross? Ano pat mamatay ang Panginoong Hesus? So sin, listen, is not a joke, is not just a mistake. Pakipindot. Ang kasalanan ay hindi po isang nakakatuwang bagay. Hello? Hindi ito yung bagay, ay nagkamali lang ako eh. Nagkamali. Puro na lang lagi yan ang dahilan mo eh. Ay nagkamali ako eh. Nagkamali lang ako. Tao lang ako eh.
Hindi mo naiintindihan yung pinambayad dyan eh. Hello? Sin is not a joke. Sabi mo nga sa atin mo, sin is not a joke. Bakit? Ba't kailangan ng amang isugo ang kanyang anak? Kapalit mo. At yung anak naman, nagsakripisyo, yung buhay niyang binigay. So if sin cost Jesus his life, then we should stop living comfortably with what killed our Savior. Let's not make peace with what Jesus came to destroy. Naintindihan niyo ba yon? Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, sin is not a joke. Ulitin mo nga, seryosoy mo, tignan mo siya sa kanyang mga mata. Sabi mo, sin is not a joke. Iba ginagawang katawa-tawa eh. Parang wala lang eh. Hello? Yung iba nga, hindi mo pa gagawin kasalanan, iniisip mo na, paano mo gagawin? Ikaw sa bako rito? Hello? I believe the Holy Spirit is talking to you. Why? Mahal ka niya eh. Yan nga yung dahilan bakit ka niya iligtas sa kasalanan yan. At kung hindi mo tatanggapin ang libreng kaloob ng kaligtasan ng Diyos sa magitan ng Panginoong Yesus, babayaran mo naman yan. Saan? Doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ba't mo kailangang bayaran? Eh may nagbayad na. Parang kahapon, binayaran na ni Sister Selfie. Kung pumunta pa rin ako doon, sabihin ko, babayaran ko pa rin. Wala nang halaga yun eh. Magsasayang lang ako. Hello? Ulitin mo sa katabi mo, may nagbayad na ng kasalanan mo. Kaya, yung pinangbayad niya, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. Saan? Sa kasalanan mo, nawa, huwag kang mabuhay na ini-enjoy mo yung kasalanang pinayaran niya. Ng kanyang buhay. Hello? Kaya nga, ang tunay na nakakaintindi ng biyaya, ng grace ni Lord, hindi nagtatanong hanggang saan ako pwede magkasala, kundi nagtatanong hanggang saan ko pwedeng mahalin at paglingkuran ng Diyos na nagmahal sa akin ng lubusan. Are you with me, church? Hindi ka nagtatanong hanggang saan ba ako pwede magkasala? Hanggang saan ko pwede enjoy itong kasalanan ko? Kasi pag naintindihan mo talaga ang biyaya ng Diyos sa kanyang grace, hindi yun ang tanong mo eh, kundi ang tanong mo, Lord, anong pwede kong gawin? Panginoon, paano ba kita mamahalin? Paano ba kita paglilingkuran? Hello? Kasi, ang mensaheng ito sa mga napapahamak ay kamangmangan. Pero sa mga naligtas sa atin, kung talagang ligtas ka, kapangyarihan ito ng Diyos para mabago ang buhay mo. Kaya nga ang grace ay hindi lisensya para magkasala ka. Kundi ang grace ay kapangyarihan ng Diyos na naunawaan mo, ganito pala ako minahal ng Diyos, ganito pala nagsakripisyo ang Panginoong Yesus sa akin, kaya iwanan ko ng kasalanan ito. Hindi na ako tanikala ng aking nakaraan, hindi na ako tanikala ng aking kahinaan, binago na ako ng Panginoon. Ngayon, paano kita paglilingkuran, Panginoon? Paano kita mamahalin? Hello, church? Tanong mo nga yung katabi mo, naunawaan mo ba, kapatid? Ano sabi ni Pablo? Romans 12 verse 1 to 2. Can we read it all together? 1, 2, 3, go. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano sabi ni Pablo? Alang-alang doon sa pagtingin mo in view of God's mercy. Habang tinitignan mo, ganito pala ako minahal ng Diyos. Ano pa't sinugo niyang kanyang bugtong na anak, ganito pala ako kinahabagan ng Diyos, hindi ako karapat-dapat. Sino ba tayo? Sino ba tayo? Sige nga, karapat-dapat ba tayo? Hello? Yung katabi mo mangya, mamamatay ka para sa kanya? O tingnan mo yung katabi mo, sige, parang medyo nakataas pa yung kilay habang tinitignan mo eh.
Mamamatay ka ba para dyan? Now, in view, parang ganito, habang tinitignan mo ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kahabagan sa iyo, at ang Panginoong Hesus ay namatay sa iyo, in view of that mercy, anong dapat mo naman gawin? Offer your bodies. Kasi may nagbayad na sa iyo. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang may-ari ng iyong buhay. Kaya ihandog mo ang iyong buhay bilang banal, kaya-aya sa Panginoon. Ito ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kaya, sabi ni Pablo, huwag na kayong umayo sa takbo ng sanlibutan. May kausap ba ako ngayon? Huwag kang gaya-gaya na meron sa mundo. Huwag kang padadaig sa takbo ng sanlibutan. Huwag mong gawin kung ano yung ginagawa ng mundo. Kung sa kanila okay lang ang magsiping kahit hindi mag-asawa, hindi para sa'yo yan. Hello? Kung sila papalit-palit ng boyfriend, ng girlfriend, hindi sa'yo yan. Kung sa kanila walang halaga ang pagsimba, magsisimba lang birthday, Pasko, o dahil mamamatay na siya. Ikaw sa bako? Hello? Sa pag-unawa mo sa biyaya ng Diyos na kanyang ginawa, nabasa mo naman huwag mo nang ibigay ang buhay mo. Huwag ka nang umayo sa takbo ng sanlibutan. Mag-transform ang iyong isipan. Na ano yung isipan mo? Tulad na ng isipan ng Panginoong Hesus, binago na ako ng Panginoon. Minahal niya ako, pinatawad niya ako. Hindi ako buntot, ako ay ulo. Ako'y gagamitin ng Panginoon. Yan ang isip mo ngayon. Hindi hanggang saan ako pwedeng magkasala. So grace does not only save you from hell, it saves you for His purpose. You are not your own anymore. Naintindihan niyo ba yun? Dahil may nagbayad sa'yo, may bumili na sa'yo, hindi ka na para sa'yo, sarili. Hindi na ikaw ang may-ari sa iyong buhay. Anong sinabi ni Pablo? Sabay-sabay basahin. Unang Korinto 6:20. 1, 2, 3, go. Sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Totoo, mahirap labanan ang tukso ng mundo. Totoo, grabe mang-akit ang sanlibutan. Struggle tayo dyan. Pero as you continue viewing the mercy of God, habang tinitignan mo ang krus, habang tinitignan mo ang pag-ibig na Ama sa'yo, habang naunawaan mo kung ano yung sakripisyong ginawa sa'yo ng Panginoon, in view of that grace, in view of that mercy, ngayon kaya mong i-offer yung buhay mo, Lord. Nakakahiya naman. Ikaw na Diyos ay naging tao para sa akin, ibinigay mong buhay mo para sa akin, tapos ito pa rin ang gagawin ko sa aking sarili? Kanya kayo? Our salvation was God's most expensive purchase. He bought you, your soul, not with riches, but with His own Son. Our salvation is not cheap because it was paid by the blood of Jesus. But sadly, many Christians today live like the cross was a discount sale. Para magantingin mo, sa kaligtasan mo, discount sale. Nabili lang sa halagang 80% discount. Hello? Oo, libre. Pero kasi may nagbayad. Hello? Buong dugo ang ibinuhos ni Kristo. Pero minsan, kalahati lang ang puso ang binibigay natin. Yan ang realidad Buong dugo ang binuhos ng Panginoong Hesus, pero minsan kalahati lang. Minsan ka magsisimba, minsan ka maglilingkod. Kung kailan mo trip, kung kailan mo gusto, kung kailan mo gusto mag-worship, kung kailan mo gusto magtaas ng kamay. Ay! Kung kakausapin ka ba ngayon ng Panginoong Hesus ng mukaan, makakaharap mo siya. At tatanungin ka ng Panginoong Hesus, sulit ba ang dugo kong ibinuhos
sa paraan ng pamumuhay mo ngayon? Sulit ba? Nung alam ko libre na yung kinain namin kahapon, in-enjoy ko ng gusto. Actually, yung natira, sabi ko, walang hindi iuwi. Kahit yung buto-buto na lang ng crispy pata, uwi yan lahat. Hindi ko sinayang. Pagkain lang yun. Ang binayaran niya yung buhay mo. At kung makakaharap mo siya, tatanungin niya, sulit ba ang ibinigay kong buhay para sa'yo? Sa paraan ng pamumuhay mo na ipinapakita ngayon. This message not to condemn you, but to give you an understanding, an open heart for Him. The Lord, nabaliwala ko yung ginawa mo. Panginoon, nakalimutan ko yung sakripisyong ginawa mo. Para baga yung kaligtasan, tinamo ko para lang napulot sa kalsadang nandiyan lang palipad-lipad. Parang ganun lang ba tingin mo sa kaligtasan mo? May nagbayad niyan. The cross is heaven's price tag on your life. It says, you were worth dying for. Now the question is, will you live like He was worth dying for too? Bawat dugong tumulo sa krus ng Kalbaryo sa katawan ng Panginoong Hesus. At ang abang-abang amay umiiyak sapagkat nakikita niyang anak nagdudusa, buhat ng lahat ng kasalanan natin. Habang ang buong langit ay umiiyak, sapagkat ang lumikha ng lahat ng bagay ay nandoon sa krus ng Kalbaryo. Nagbabayad ng kasalanan mong hindi naman siya ang may gawa. At ang habang nangyayari yon, sinasabi ng Ama, sige lang anak, gawin mo yan. Kasi mahal ko ang mga tao. At ang Panginoong Hesus habang nakakrus, sabi niya, Lord, Ama, gagawin ko ito sapagkat mahal kita. Mahal ko ang mga anak mo. Ngayon ang tanong, will you live like He was worth dying for too? Handa ka rin bang mamatay para sa Panginoong Hesus? Tayong lahat ay tumayo. Pwede bang i-declare natin ito habang nakataas ang ating mga kamay? Sabay-sabay natin sabihin, Panginoon, sige po, Panginoon, hindi ko sasayangin ang binayad mo sa krus. Ang kaligtasan ko ay libre, pero hindi mura. Come on, let us read it all together. 1, 2, 3, go. Sapagkat may Ama sa langit na kusang nagbigay ng kanyang buktong na anak para sa akin. Ang dugo ni Jesus ang naging halaga ng aking buhay. Kaya ang buong buhay ko ay iaalay sa iyo bilang pasasalamat sa pag-ibig ng Ama at sa sakripisyo ng anak. Basahin natin uli na may pag-unawa. Okay? 1, 2, 3, go. Panginoon, hindi ko sasayangin ang binayad mo sa krus. Ang kaligtasan ko ay libre, pero hindi mura. Sapagkat may Ama sa langit na kusang nagbigay ng kanyang buktong na anak para sa akin. Ang dugo ni Jesus ang naging halaga ng aking buhay. Kaya ang buong buhay ko ay aalay sa iyo bilang pasasalamat sa pag-ibig ng Ama at sa sakripisyo ng anak. That is the price tag of your salvation. Wow! Kaya mula ngayon, habang titignan mo, yung ini-enjoy mong pagpupuri kay Lord, yung ini-enjoy mong paglilingkod ngayon, yung kapayapaang meron ka, kahit wala kang pera, pero mapayapang isip mo, matiwasay ang buhay mo, oh, may problema suliranin, may sakit karamdaman, pero alam mong may Amang nagmamahal sa'yo. Ang Panginoong Hesus, niyayakap kanya lagi, tinutulungan kanya sapagkat pangako niya, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Ano ngayon ang ibabayad mo sa ganung pag-ibig na ginawa niya sa'yo? And as we sing this song, I want you to please understand, in view of God's mercy, from now on, to offer your life, to offer everything that you have, holy and pleasing to Him. Come on, let's worship Him.